Alam kong na-miss nyo. Na-miss nyo siya. Nagbabalik ang ating morning sunshine. Magbibigay siya ng sunshine. Yan, si Shaira, dito na po. Magandang umaga! Na-miss ko kayong lahat! Magpaliwanag ka, ba't wala ka? Sige po, magpapaliwanag ako. Kasi po, naoperahan po ako 2 weeks ago na nag-undergo po ako sa laparoscopic appendectomy at tinanggal na nga po yung appendix ko. So, hindi pala talaga biro yung appendicitis. Kaya naman, eto ngayon, ikukonsulta natin ngayon sa ating UH Clinic. Ngayon lang po tayo magkakaroon ng segment na UH Clinic na may kasama akong pasyente. At narito po si Dr. Juan Miguel Roberto T. Delgado, isang general surgeon. Good morning, Doc. Good morning. At bago tayo kumonsulta kay Doc, kwento mo nga, Shaira, ano ba? May naramdaman ka ba? Kasi magkausap pa tayo nun dito Yes, Sa gulat na lang kami na, yun nga, may nangyari na sa yung emergency. Unang pain na naramdaman ko sa may pusod ko, sa likod, tas sa gitna, yung paligid nun. So, Okay. kala ko baka acid lang, so ininuman ko ng gamot, pero hindi nawawala. Tapos nag-warm water ako, hindi rin nawawala. Ang dami ko ininom ng gamot. Tiniis ko siya for 2 days, nakapag-pilates pa ako. 2 araw na yon. Tapos nakapag-ML pa ako. Tapos sabi ko sa daddy ko, Dad, Anong ML? Gamot ba yun? Mobile Legends. Okay. Sorry. Sabi ko, Dad, pagkatapos natin dito sa game na to, punta na tayong ER. Ganun pa yung pagkakasabi ko, chill na chill. Pero yun na, nagulat ako na, Seryoso na pala. Seryoso na pala, operahan. Tapos iyak ako ng iyak kagad. Kasi natakot ako, sabi ko, paano yung mga trabaho ko? Parang ganito. So, Doc, ano po ba talaga yung main cause sa appendicitis? Ayan, Doc. So para maintindihan natin, no, yung appendix kasi, para siyang organ siya dito sa may right side ng abdomen natin, sa may large intestine. So nandito siya na area. Ang normal causes kasi niyan is anything that prevents yung nag-occlude dito. So ang pinaka-common natin dyan na reason for occlusion is what we call a fecalith or dumi na pumapasok siya dito sa loob at nagbabara. So pag nagbabara yan, nag-i-increase yung pressure, nagkakaroon ng infection, maaari siyang pumutok. Ayun, yun, Doc, may nakita po sa akin na ganun, parang kamunggo. Yung size niya, tumigas siya na Saan pumapasok? May entry point po ba yan? Dito ho, dito kasi yung large intestine. So itong opening na to, dito ho siya pumapasok. Ano yung mga kinakain natin? Usually dumi, Constipation. kumakain. So dumi, yung stool, kumbaga. Pwede siyang pumasok dyan sa loob at nag-cause ng obstruction. Totoo po ba kapag malikot o yung talong ka ng talong pagkatapos mong kumain? Naisip ko rin. Posibleng, ayan, sabi ng lola ko yun So, hindi siya cause ng... Ayan po yung natanggal. Yan, that's the appendix. So, yung kay Shaira mukhang May alaga ka palang linta. namamagana. So, Magana yan, Doc? oo, namamagana yan. Hindi, yun But nga, yung pag kumain talon, walang Walang okay, swimming, kinalaman di ba? yung activity. Hindi rin totoo na pag nag-swimming ka after mo kumain, nagkaka-appendicitis. Sabi ko na nga ba eh. It's it's a misconception, a common misconception. Oh, ang galing. Doc, kapag nagkaroon ka ng appendicitis, ano po ba, ano po bang pwedeng maiwasan para hindi pala magkaroon ng appendicitis? So, wala pang identified prevention, like yung sure way of preventing it. But it's been seen according to studies that people who have diet na high in fiber, so fruits, vegetables, yung regular, yung paggalaw ng intestines niya. Okay. So, high fiber diet, usually, yun yung mga nakaka-lessen ng risk. But there's no sure way of preventing Isang tanong na lang, appendicitis. Doc. Ngayon ba natuklasan na ano talaga ang function ng appendix o appendicitis sa atin? Okay, so maraming studies, no? But when they study the appendix, yung cells that are in the appendix have been seen to have function in immunity. So it prevents infections, parang mga kulane, ganun din yung function niya. So Ingat ka na, Shaya. Doc, salamat. Thank Doc you Miggy po. Delgado. Sa iba pang usaping pangkalusugan, kukonsulta natin yan dito sa UH Clinic.